Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aries. This reading is for you. Tingnan natin. Hindi ko na i-explain kasi palagi naman natin itong ginagawa. Okay? Sa mga nag-ghost dyan, sa mga gusto ng bagong love life, kung may parating, sa mga may third party, tingnan natin ang mga hidden, secret, or yung mga nararamdaman, intention, behavior, action, your feelings, yung mga bagong new coming at awareness. Tingnan natin, kuha tayo ng ating message oracle para kay Aries. This May 2026. Okay, this May 2026, mukhang our love is always there despite the distance. Alam mo yung point na kung nagkahiwalay kayo nito, nararamdaman ka pa rin niya. Andun pa rin yung love, and kumbaga hindi ka pa rin naman niya nakakalimutan, no? Nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo, kung hindi naman kayo nagkahiwalay, andun pa rin yung love ng isa't isa o ng isa sa inyo kung may third party, no? Umaasa at umaasa pa rin. Yung iba dito is andun yung point na hindi mapag-ihiwalay. Tingnan natin. By this May, maalala ka pa rin ito sa itong May. And this May, ang nakikita ko dito is missed opportunity. I didn't act when I should have. Mukhang nagkakaroon ng pagsisisi. Ano ba yan? Sabay ka nun. Mukhang nagsisisi to ah. Oo, di ba? Nagkaroon ng pagpapabaya. I failed to give you what you need. Sabi ko sa'yo eh. Nasa huli ang pagsisisi. Ganun lang yun. Okay, sa mga nagkahiwalay yun. Parang, alam mo yung, ikaw yung opportunidad. Sa tingin ko, alam mo, ano to, kumbaga, siguro, nasa sayo yung hinahanap niya. So, nakita ko dito. Nasa sayo yung hinahanap niya, sa inyo naramdaman yung lahat. Doon sa, meron siya ngayon, if ever na meron siya ngayon. Yun ang nakikita ko dito. Yan. Sana naibigay niya, sana hindi kanya pinabayaan, sana naibigay niya yung lahat, o naibigay niya yung talaga yung para sa'yo. Kaya kahit na nandun na distance, o nagkaroon ng distansya talaga sa inyong dalawa, hindi kanya nakakalimutan kahit pa paano. Kumbaga nandun yung point na, I want you to be a part of my life in the future, para nandun sa point na rin na yun, sa nakikita ko dito. Kumbaga, hindi niya pinupush, but hinahayaan niya si Divine ang gumawa ng action. Kung kayo is kayo, kung hindi, hindi. Pero nandun yung point na regretting, sa nakikita ko dito. Sana, alam mo yung yung song ni, may nadinig ko ang song ngayon, ni Bruno Mars. Yun, may song siya na ganito yung meaning. Yung parang, I didn't show the flowers and hold your hand. Yun, nakalimutan ko yung title niya. Yun yung nadidinig ko sa intuition ko. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now you can, but she's dancing with another man. Babae ka man o lalaki ah. I know it hurts. I was wrong. Yan. Di ba? Napakanta na naman si ate. Ay, nako naman. Nasa huli ang pagsisisi. Alam nyo, inakala niya kasi, no? Well, ganun talaga. Nasa huli ang pagsisisi. Or maybe this is you. For Aries. By this May, nasa utak ka niya, no? O sa utak ka pa rin niya. Text message, maaaring magkakaroon kayo ng communication o nandun yung point na uulit-ulitin niyang basahin yung mga messages niyo in the past. Pwedeng nandun sa point na yun. O nandun yung point, baka bigla siyang tumawag, bigla siyang mag-text. Yan. OMG. OMG talaga. Arte mo, ate. Okay. Finances. So, ay, may iba sa inyo, may mga problema kayo sa pera, material things, work, or success. Pwedeng nandun yung point nagkahiwala kayo kasi because dahil may problema o may mga pinag-awayan related to a money, related to a connections, pwedeng nandun sa point na yon, no?
sa iba sa inyo, or pwedeng nagkahiwalay kayo kasi may problema siyang kinaharap. Ganyan. And then, sa iba sa inyo, by this May, maaring na doon sa point na may mga pag-uusapan kayo related sa finances, work, or mga material things. Pero there's a success, so ako nakikita dito. And nandito yung letting go and releasing and give up and patient, no? Kung titingnan ko siya dito, by this May, is nandun yung point of, sabi ko nga, sabi ko, parang nilaan niya na lang kay universe, kumaga inalaw niya si universe to take this relationship, kung magkakaroon pa kayo ng connection or hindi, para natin. Pero nandun pa rin yung point of patient, willing to wait pa rin, no? Ang isa sa kung nagkahiwalay man kayo sa nakita ko, para handle yung situation of fixing the situation. Pwedeng may mga pinifix siya sa nakaraan o pinifix siya sa meron siya ngayon, pwedeng nandun sa point na yon. Sa inyo naman, kung this May, may mga ilelet ko daw kayo or nandun yung point of you want to giving up the situation, yun na nakikita ko dito. May isi-surrender ka ata dito or may i-release ka sa iba sa inyo. When it comes sa, siguro sa love, is nandun yung point na kung may third party talaga, mas more ka siguro mag-focus ka muna sa sarili mo, ganyan, mag-focus ka muna sa trabaho mo, sa work mo, sa stability mo, tingnan sa point na yun, or vice versa. Tingnan natin itong hidden secret of heart, Aries. Or pwede rin na, kung kumbaga natin sa paglileten go, is yung isa sa inyo, nagmo-move na tayo talaga, no? Pero hindi kanya maaalis sa isipan niya. Kasi may isip ka pa rin niya talaga. Nagkaroon man na pag-movement. Well, hindi naman madaling makalimutan ng nakaraan. Alam niyo yun. Kumbaga nandun yung point na pagka titignan niya pa rin siguro yung mga past picture o past messages na napapasmile siya. Mga ganon. Napapangiti. O, diba? Saan ka? O kaya kung you have a social media, diba? Nandun sa point na yun. And influences. Attachment, third parties, and fears. Okay. Ibig sabihin, yung secret hidden is meron palang kung kaya siguro kayo nagkahiwalay kasi nagkaroon ng third party or nagkaroon ng attachment sa iba. No? Yung nakikita ko dito. Yan o, nagkaroon ng problema. Kumbaga, isa rin to sa ibig sabihin, yung iba, kaya rin siguro kayo nagkahiwalay kasi nagkaroon na, may nakapag-impluensya na naging blockage, may nakapag-impluensya na magkaroon na kayo naghiwalayan. Pwedeng na doon sa point na yun. May naglaro-laro sa isip niya o may tao nagsabi sa kanya or sa'yo, pwedeng na doon sa point na yun. Okay. Ganun. Okay. When it comes, ayan, may mga pain, afraid, and caution. Okay, by this May, ang nakikita ko, chasing through excitement and good time. May mga exciting or thrill situation na gagawin, by this May. Ang nakikita ko sa inyo dito, may mga good time, may mga gusto, as in, may mga gagawin ka na gustong-gusto mo or gusto mo talaga. No, pwede may makakausap ka, mga ganyan, situation, or sa relationship man niya, sa mga connection mo, yun nakikita ko dito. Meron din dito, nandito rin yung pag-iingat, because of the pain na na-suffered niya in the past situation. Or ikaw ito, nakita ko dito. Handun din yung point na, ang nakikita ko dito is more on very careful Alam mo yun, yung kahit na you surrendering something, pero magiging very careful ka pa rin sa mga gagawin mo, actionan mo this time. Kung sa relationship ito, ganun, afraid to connect ang isa sa inyo. Sa nakita ko kasi kung titignan mo ito, dahil siguro sa nangyari, dahil siguro nagpa-impluwensya sa iba, o kaya natalo siya ng isip niya na hindi niya ipinaglaban yung connection, pwedeng nahantong sa point na yun. Yun nakikita ko dito. Pero kung titignan ko to when it comes sa ecstasy, handun pa rin yung alam mo, handun pa rin yung feelings. Ang dami nun, handun pa rin yung nararamdaman. So, nakikita ko dito. Kung mga bago naman kayo dyan, handun yung kayo. Siyempre, bago, alam niyo yun.
Diba? Pero hindi nawawala yung pag-iingat. Tao na na-connect kay Aries, vice versa, nararamdaman. Nararamdaman mo kay Aries, vice versa. 7 to 4. Okay. Okay. Nararamdaman niya sa'yo, kung kayo sa kahiwalay nitong tao na to, dismay ang nararamdaman niya sa'yo, andun yung point of thinking nitong tao na to. They spying you. Maaaring tulad ng sabi ko, titingnan niya pa rin yung mga picture mo if you have, o kaya yung mga text message, o kaya kung may social media ka, nandun pa rin naman yun. Yung nararamdaman niya, ganoon. Andun siya sa point na yun. So nakikita ko dito, no? Kumbaga nandun siya sa point na pag may nakikita siya na nalalaman niya, na news man yan, o balita sa ibang tao, o kaya nakikita na nagkakaroon siya ng dissatisfaction na nararamdaman or mararamdaman by this parang sasabihin niya, ay masaya siya, ay ganito, ganyan, naka-move na siya, ay ganyan. O kaya naman baka naman ikaw to ini-spy mo siya, 'di ba? Nandun yung point na yon by this May, And then kung kayo naman is may third party relationship, by this May, ang nakikita ko dito is may mga sitwasyon talaga na mararamdaman mo, magiging aware ka, pero mararamdaman mo pa rin yung lungkot pagdating sa connection. Kasi nga, because of the third party, siguro may mga bagay pa rin na mafe-feel mo yung rejection, mapapatanong ka na lang, ganyan, na bakit ganun, ganyan. Magkakaroon ka ng mga self-questioning, sa nakikita ko dito, sa iyo. Siguro handun din yung point na mas magiging, nararamdaman niya sa'yo, mas magiging aware kasi siya sa mga sasabihin niya, or ikaw sa kanya, vice versa. Yun na nakikita ko dito. Baka, pero hindi natin masasabi, no? Kasi we have the 7 of Cups din. Siguro handun yung magiging paligoy-ligoy. Yung sitwasyon, yan. Hindi siya totally direct to the point. Alam mo ba, galit ako. Sasabihin niya, kasi ikaw kasi ganito, ganyan, ganyan. Papaliguyin ka muna niya. Nando sa point na yun. No? Kung wala naman kayong third party relationship, by this May, ang nakikita ko sa iyo, nararamdaman niya sa iyo kasi is may mga gusto siyang sabihin o ipagtapat man sa'yo, or basta may mga ganong emotions, maaring hindi niya masasabi sa'yo. Kasi, siguro ayaw kanyang masaktan, o ayaw kanyang mag-alala. Pwedeng nandun sa point na yun, or nandun yung point na ayaw niyang magkaroon ka ng bad feelings or bad thinking pagdating sa kanya, pwedeng nandun sa point na yun. Magiging aware siya sa mga bibigkasin niya sa'yo, or mga sasabihin niya sa'yo, or mga, kumbaga marami siya sasabihin sa'yo, pero nandun yung pag-iingat. Alam mo yun? Mag-iingat, as in mag-iingat siya talaga. Sa nakita ko, by this May sa'yo. Magkakaroon siya ng mga new way of communication, or new way of, pagsasalita, para nandun sa point na yun. Tingnan natin ang intention niya sa iyo. Vice versa, intention mo kay Aries. The King and the King, and the Queen. Intention mo kay Aries. Vice versa. 6, 10, Empress, Diba dito may third party, 6 of Pentacles, the Death, the Queen of Pentacles, the King and the Queen of Pentacles. Okay. Okay, intention niya sa iyo. Kung kayo nakawalay nito, this May, ang nakikita ko sa kanya dito, intention niya is mahahatak pa rin siya. May iisip pa rin niya. Kahit na nandun yung point na nagpo-focus siya sa sarili niya, papasok ka sa isipan niya.
Sa nakita ko dito. Yun nga lang, ang nakita ko kasi sa kanya, when it comes to intention niya sa'yo, medyo may pagkamataas ata pride nito, no? Sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko sa kanya. Handun yung point, intention niya sa'yo is, yun, may isip ka naman niya, nasa isip ka naman niya. Kumbaga, willing pa rin naman siya na to give you support or andun pa rin naman yung thinking of value, no? Binavalue ka pa rin naman niya kahit papaano. Nagkakaroon lang siya ng pagkokontrol this time sa nararamdaman niya sa'yo, sa mga nagkahiwalay dyan. Kinokontrol niya yung nararamdaman niya. Yun, mas nagpo-focus na lang siya sa kung ano yung meron siya ngayon. Pero sabi ko sa'yo, hindi ka mawawala sa isip niya. Yun, ang nakikita ko ha, sa mga nagkahiwalay. Pero kung sasabihin mo sa kanya, kasi dito sa sitwasyon, sabi niya, kontento ako sa meron ako ngayon, okay ako kung meron ako sa ngayon. Pero hindi, papasok ka sa isip niya. Kasi handle pa rin yung care and love eh. Kasi siyempre hindi naman agad yun mawawala eh, di ba? And then this may, kung kayo is may third party relationship, kung kayo is may third party relationship, intention niya sa'yo is mahihingi siya sa'yo. Hindi ko alam, parang ikaw sa kanya or siya sa'yo. Parang may ganong sitwasyon. O may ibibigay siya sa'yo or may ibibigay ka sa kanya. Intention niya sa'yo, ganun. So may mga third party pwedeng nahadun yun sa point na may hihilingin sa sa'yo or ikaw sa kanya. May mga ganung point. Kung wala naman kayong third party relationship, pwede rin kasi dito na pwede may mga tension na hindi natapos, mga ganyan, hindi na resolbahan, and baka this time mangyari yon by this May, no, na need to resolve, mga ganyan, kailangan gawin, kailangan na aksyonan. Yun nakita ko, baka iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga pag-iwas, iiwasan mga bawat isa, o may mga iiwasan na sagot o salita, pwede na, kasi nandito rin siya, di ba? Kaya kung sa iba naman sa inyo, ba't man masakit yan, anak eh. Ay, baluga, ang sakit ah. Ang bilis mo talagang, ang bilis ng anak ko, baluga. Kung kayo is walang third party, intention niya sa'yo is, kasi we have the 9 and the Pentacles, diba? Tapos and the Strength. Intention niya sa'yo, mabuti. Mabuti intention niya sa'yo kasi wala naman third party. Kumbaga, gusto niya na maging komportable yung kayo, maging komportable. Ikaw, maging okay ka, ganun. Doon sa point na yun, mas, intention niya is mas magiging more on patient siya sa'yo. Mas more on magiging, kumbaga, kontento siya pagdating sa'yo. Yun na nakikita ko dito sa'yo. Mas magiging mabait siya sa'yo this May. Yun na nakikita ko dito Tingnan natin ang behavior or action niya sa'yo this May. Ay, sa may mga third party, ikaw na yan. Bahala na kayo sa buhay nyo dyan. Pinasok nyo yan sabay ganun no? Or, you can manage it. Naniniwala ako sa'yo. Behavior, action niya this May. Behavior and action niya this May. Six, 2, 5. Okay. Okay, behavior niya this May. Sa mga nagkahiwalay dyan, behavior niya sa'yo. Kung titignan ko dito sa sitwasyon, alam mo, napangihinaan lang siya ng loob, pero kung tutuusin, gusto niyang kausapin ka. Gusto niyang kung magkaroon kayo ng koneksyon. Yun tumatawag. Yun ang nakikita ko dito. Gusto niya pa rin makipag-usap, makipag-partnership. Kumbaga, nagkakaroon, behavior and action niya kasi sa'yo is reminiscing. Naiisip ka pa rin niya, namimiss ka niya, or naiisip niya, o naalala niya yung mga nakaraan. Yun na nakita ko dito And then also, kung kayo naman is may third party relationship, behavior and action niya sa'yo by this May is handun nyo, sana hindi kayo mag-away. May mga sitwasyon na hindi daw kayo magkakaintindihan
Meron, as in. Baka magkaroon ng selosan, pagkairita, o kaya naman is may mga sitwasyon na hindi mo talaga matatanggap, mga ganun. Siyempre may third party relation, hindi mo talaga siya matatanggap. Pero nandun yung point na kung ano yung nangyari noon, pwedeng mangyari muli ngayon. So may mga third party relationship. Magkakaroon ng mga tampuhan. Ganyan. Kung wala kayong third party relationship, sa nakita ko dito, by this may behavior and action niya sa'yo, is yung point na ang nakikita ko kasi dito, okay naman dito sa sitwasyon. Siguro yung magiging action lang nito is ipipilit niya yung sasabihin niya sa'yo na paniwalaan mo siya. Kahit na sa tingin mo, mali or hindi totoo or basta maaring may doubt ka tapos pero siya pipilitin niya yun sa'yo. May ganun. Ako nakikita dito. Pipilitin niya siguro yung side niya. Yung pinaka the point. Yun. Tingnan natin, nararamdaman mo. Nararamdaman mo sa kanya, Aries, vice versa. Nararamdaman mo. Ayun, si Panic, lumabas. Okay. Okay, nararamdaman niya sa'yo, kung kayo nagkahiwalay, nararamdaman mo sa kanya pala. Baliktad tayo. Nararamdaman mo sa kanya. Puro sword Uluga. Siyempre, may isip mo pa rin siya. May isip mo, papasok pa rin naman siya sa isip mo kahit papaano. Kumbaga nahado yung point na may isip mo kung paano kanya pinahirapan, kung paano siya naghirap, o paano nagkaroon ng mga frustration. Kumbaga nandun yung point pa rin na magkakaroon pa rin ka kumbaga siya, mararamdaman mo sa kanya yung how or paano siya naging very supportive pagdating sa'yo. Kung paano siya naging loyal pagdating sa'yo. Papasok pa rin naman siya sa isip mo. Yun. Kung kayo naman is may third party relationship, by this May, is may mga situation na hindi, totoo ba to? Totoo ba? Pati ako nagtanong no? May mga situation na, na this May, may mga sitwasyon na hindi magiging okay when it comes sa may mga third party, yun na nakikita ko dito. Parang siguro nahantan yung point na, bakit po lagi na lang ako? Bakit palaging ikaw tama? Ba't ganito, ganyan, ba't ganito? Siguro may mga ganun point ako na nakikita. Binibigay ko naman yung lahat, nagbibigay naman ng effort, ganyan. May mga ganyang sitwasyon siguro. Kaya medyo habaan mo na lang yung self mo. Habaan yung self, no? Yun. May mga siguro lungkot ka lang na mararamdaman by this May. Kung nalulungkot ka na ngayon, malulungkot ka na naman. Mga ganun sitwasyon. Pwedeng, kung nagkahiwalay kayo, syempre mahahata ka pa rin ng connection. Mga ganun sitwasyon. Kung kayo naman is walang third party relationship, sa mga walang third party relationship, sa nakikita ko dito is, nando yung point na may mga bagay o sitwasyon na hindi siya na nararamdaman mo sa kanya na parang hindi siya makapagdesisyon in life or ikaw ito. Parang hahayaan mo lang yung situation na mangyari or maganap in a way na gusto mo. Parang nandun sa point na yun. Halimbawa, bumili ako ng pagkain. Tinanong ka ng karelasyon mo, anong gusto mo, ganyan. Ikaw na bahala. Parang ganong style. Ganon ang nakikita ko dito sa mga walang third party relationship. But still, nandun yung magbibigay pa rin ng effort sa isa't isa, no? Andun yung pag-give ng effort, ng focus. Yeah, may mga bagay na i-develop, may mga bagay na yung ibibigay yung hardship pagdating sa connection. Sa mga single, as in single
May parating po ba kay Aries? Sa mga single, na walang koneksyon, may parating po ba kay Aries? Kung naghahanap lang naman kayo, kung hindi na kayo naghahanap, hindi to para sa inyo. May bago po bang parating kay Aries? Aba, meron nga. Yes, meron. Kung meron, meron. O the full, oh. Yes, meron. Maaring may nakakausap ka na? Isa, dalawa? Or ikaw ito sa kanya? Merong tao na may sikretong nararamdaman sa iyo. Or may tao talaga na may gusto talaga sa iyo. At interesado sa iyo. Yung, pwedeng isa dito, kilala mo na to. Yun na nakita ko dito. Sa mga single dyan, ha. O kung single ka pa rin, at talagang after ng connection mo, at hindi ka naman nakapagrelasyon na, itong tao na to gusto niyang bumalik sa iyo. At kung wala rin naman siya connection. Kasi nakikita ko na parang may tao na naiisip ka pa rin niya. No, yun na nakikita ko dito. Yung iba naman sa inyo, talaga po. Alam mo yung iba sa inyo, mapapanaginipan nyo yung tao na to. Hindi ko alam in what way, pero papasok siya sa panaginip nyo. As in, alam mo, may nangyari na to sa akin eh. Kasi dati, matagal na yun eh. Nanaginip ako, lalaki, hindi ko siya kilala. Hindi ko talaga siya kilala, tapos wala siyang muka. Tapos palagi ko siya napapanagip. Unti-unti siyang nag-clear. Unti-unti siya nag-clear. As in. Baka mangyari yun sa inyo. Kasi eto, yun. Kung meron, yes, may parating po sa inyo. Kung we have the full, ibig sabihin there's a new love coming into your life. Sa nakikita ko sa iyo dito, isa hanggang dalawa. Pero syempre, mag-ingat pa rin kayo, di ba? Kasi nado yung point na maari isa dito is may pamilya na. Or maraming lihim. Baka magsinungaling siya sa'yo. Ingat pa rin kayo. Diba? Tingnan natin ang awareness. Okay. Okay, when it comes sa awareness mo, ang ikaw to. Okay. Ang sabi dito is, maging aware ka lang daw sa sarili mo dito. Basta, wag mo kakalimutan yung sarili mo to love you more. Parang nado sa point. Wag mo kakalimutan kung gaano ka ka-worthy. No? Yun ang palagi. Okay lang na makipagrelasyon ka, okay lang na kumunik ka sa iba, okay lang na kahit makisawsaw ka sa iba, basta tatandaan mo, palagi, mahalin yung sarili mo, alagaan yung sarili mo, at ano yung halaga mo. Yun ang sabi dito. No? At saka sinasabi rin dito na kailangan balance. Palagi. Talagang balance. Mag-trust ka lang daw sa intuition mo. Okay? Yun ang palagi kang magiging aware. Kung may mga bagay na kailangang baguhin sa sarili mo, baguhin mo. Kung kailangan i-develop mo sa sarili mo. Para hindi mangyari yung mga nakaraan. Yung mga the past connection. Mga ganun sitwasyon. Okay? Arigato, namaste, God bless.